So here is the continuation of the report of section 2. But before I will start, let me introduce myself. I am Balieras Joseph Susenji from Bitiland HE2B. So now let's proceed to chapter 4, the principles and strategies of teaching and designing IEP for gifted and talented learners. So according to the Department of Education, or what we call DepEd in the Philippines, through the DepEd Order number 72 series of 2009, also known as the Inclusive Education as Strategy for Increasing Participation Rate of Children organized in the Comprehensive Inclusive Program for Learners with Disabilities, yung giftedness and talents with the following components. So dito na mapapag-usapan kung ano ba yung mga kakayahan or inclusive programs para sa mga learners na mayroong disabilities, yung may mga giftedness, yung may mga skills or talents na tinatawag. So here are the components. So number 1 is the child find. So when we say child find, it is a process or it is yung paghahanap or pagtuklas natin sa mga batang may kapansanan na may angking galing or skills or yung tinatawag natin na talent na hindi nakakapag-aral. So katulad nung family mapping survey, yung mga advocacy campaigns natin, o yung ugnayan natin sa mga lokal na health workers. So yung goal nito is yung ma-enroll natin sila sa special education or what we call SPED centers. So pag nakarinig kayo ng SPED centers, sa isang paaralan dito sila napapasok. So the second one is the assessment. So assessment in the SPED. So dito natin matutukoy o masusuri na sa mga students natin na may mga disabilities, giftedness, and talents upang ma-discover natin yung kanilang kalakasan at yung limitasyon nila. Then dito ginagamitan natin ng formal at informal tools para sa tamang paglalagay ng kanilang kakayahan sa pagdating sa pag-aaral. Kasama na rin dito yung pagtulong ng mga experts sa SPED. Dito natin yun sila ma-discover. So madaling salita, ito yung pagsusuri sa paano natin ibigay yung tamang suporta at paglalagay natin sa mga mag-arala sa iba't ibang pangangailangan. So pagdating naman natin sa pangatlo, which is the program options. So dito naman tayo nakakapili ng mga options para sa mga programa ng SPED. So number 1, meron tayong self-contained class. Ito yung klase para sa mga students na may katulad na disability or condition. So example, ikaw na isang student ka na hindi ka nakakarinig. So lahat sila nang hindi nakakarinig. So nandoon sila sa isang klase na yun. Kasi kakapareho sila ng kondisyon. The second one naman is the inclusion placement. So here sinasabi na yung pagsasama ng mga mag-aaral sa regular na klase kasama ang suporta. So dito kung ikaw students ka, so pasok ka sa isang regular na klase na may kasamang suporta sa inyong mag-aaral. And the third one is the resource room. So pag sinabi natin resource room, ito yung klase where nagbibigay tayo or nadadagdagan yung tulong at suporta sa isang mag-aaral o sa mga mag-aaral na may mga special na pangangailangan. So ikaw, kung may disability ka bilang mag-aaral, dito ka nabibilong kung saan nakakagain ka ng mga resources when it comes sa kung anong disability na meron ka or kung anong espesyalidad na meron ka. So sa number 4 naman is the curriculum modifications. When we say curriculum modification, ito yung mga angkop sa isang curricula or sa isang curriculum para sa mga students na may special or yung may mga sakit na nangangailangan or may mga pangangailangan. Ito yung mga ginagawa natin sa pamagitan ng mga pag-adapt natin at yung pag-accommodate natin sa pagtuturo at gawain sa isang silid-aralan. So example, ano yung mga adaptation na kaya natin gawin sa may mga special needs at kung ano yung maka-accommodate natin pagdating sa pagtuturo natin sa kanila sa isang paaralan. So dito sa madaling salita, ito yung pagbabago sa pagtuturo para maging accessible at effective siya. So the fifth one is the parental involvement. When we say parental involvement naman, ito na yung kasama
natin yung mga parents nila na tagapag-alaga natin at pagmamasid sa pag-unlad ng kanilang mga anak na may mga special needs. Not only sa mga special needs, no, para sa kanilang anak din yun, para pagtulong na hindi lang tayo, example, mga teachers ang magtutulong or mag-a-assist sa mga guro or sa isang klase natin sa mga anak natin. So, syempre, dito natin nabibigay yung pagsuporta natin sa kanilang pag-aaral nila, yung mga morals nila, mga spiritual nila para sa kanilang or sa kakabuti ng kanilang anak. So, sa madaling salita, ito yung pag-help ng mga parents. So let's proceed. So program options. So there are many types of programs and services designed to fit in the education needs of those gifted and talented learners. So according to Davis Ramshen 2014. So here are the options para sa mga students na gifted and talented. So number 1 is yung kanilang tinatawag na providing additional instructional material. So dito naman, nagbibigay yung mga teachers na nakatapos ng kanilang lessons, tasks ng madalian lang. So the second one is the enrich the curriculum by teacher. So dito na naman nagsusupply ng mga teacher ng extra time para matulungan nila yung mga bright students to work at magkaroon ng resource centers or interested sila sa mga base project. And the third one is the part-time acceleration where nagbibigay naman sila ng higher grade for 1 or 2 subjects. The next one is the full-time acceleration. Dito naman tinatawag natin yung grade skipping. So example, meron kang isang subject na hindi mo kayang bigyan ng lubos na attention. So yun, dito papasok si grade skipping. So, pagbibigyan ka ng chance and all. And the fifth one is the cluster grouping. So, ito yung group where the gifted learners ay nagsasama-sama sa isang room or sa isang silid-aralan. Then, the sixth one is the school-wide plan. So, here naman sa school-wide plans, here are the gifted learners na nandoon sa isang regular na klase. And the pull-out programs naman ay itong sa mga special na gawain. Then, the eighth one is the part-time special classes. Ito naman yung mga gifted learners. Then full-time special classes naman is para sa mga gifted sa bawat antas na meron tayo. Then the last one is the special na paaralan kung saan doon na naman na-discover yung mga gifted at talented na students. So dito, kailangan natin siyang i-apply sa lahat ng aspeto kasi nangangailangan ito sa atin. So, let's proceed. So, when we say acceleration daw, ito yung pag-discover natin or yung pag-introduce sa atin ng isang mag-aaral sa mga higher antas ng pag-aaral ng mas maaga or yung mga current level to a higher level. Yung sinasabi na acceleration. Then, when we say enrichment naman, ito yung pagyaman ng isang pag-aaral sa pamagitan natin ng pag-teach sa malalim, sa mga deepest way, at sa mas malawak na kaalaman ng isang paksa. So, example, ito ay lampas sa karaniwang na kung ano ba yung tinuturo natin o yung sa isang antas ng kurikula ng isang estudyante nang walang, kumbaga, walang kapantay. So, mas binibigyan natin siya ng attention or mas binibigyan natin ng mas mataas na grado pa. Kung ano lang yung hindi nila kaya, mas na-improve natin, mas napapataas natin. So, madaling salita, ang acceleration ay ang paglaktaw ng grado. While ang enrichment naman ay malalim at malawak na kaalaman sa loob ng isang antas. So, an example 2 is learning foreign language or taking an arts class from the paragraph above. Number 2 is an example of enrichment, while number 3 and 4 are the for acceleration. So, malalaman natin mamaya yung number 2 daw is for enrichment, while yung 3 and 4 are for acceleration. So, Rees, Birch, or Kolikovich Porcel, 1998, underscore 4 principles of enrichment teaching and learning. So, number 1 is the each student is different. So, dito naman, of course, alam natin na bawat mag-aaral ay may natatanging kakayahan or hindi tayo ka-same-same. Kung ikaw may kaya kang sa isang bagay, ako may mga bagay ako na hindi ko kayang gawin katulad sa'yo. And the second one is learning is more effective when students enjoy what they do. Of
course naman, mas effective yung pag-aaral natin o yung mga natutunan natin kapag sinasamahan natin ng kasiyahan daw. And the third one is the learning is more meaningful when students learn content and process solving a real problem. So dito, mas nagkakaroon ng kahulugan yung pag-aaral natin kapag may mga na-apply tayo sa pagdating natin sa totoong buhay, sa realidad ng ating buhay. And the fourth one is where some formal instruction is necessary. A major goal is promoting knowledge and thinking skills. So dito naman nangyayari yung pagtuturo natin na of course nag-e-effect sa atin or dumadating sa atin ng pagbabago or pagbuo natin sa isang or sa sarili nating kahulugan. So ito po yon. So, dito na rin papasok yung mga option sa pag-groups natin. So, meron tayong tinatawag na full-time homogeneous grouping o yung sa Tagalog pa parehong antas or kung parehong level lang kayo. Then, yung full-time heterogeneous or yung grouping naman na magkakaiba pagdating sa level ng kakayahan. Then, yung third one is yung part-time or temporary grouping. Dito naman, sa grouping of full-time homogeneous groupings, ito yung number 1 is yung special schools for the gifted. So, dito natin napapakita yung mga paaralang nagbibigay ng mga specials na education para sa mga batang may mga higher kakayahan din, no? Katulad ng isang curriculum na sumusunod sa DepEd guidelines, ngunit may mga nadadagdag na kaalaman or mas na-discover nila yung mga larangan katulad sa mga academics, no, sa mga sining na meron tayo at iba pa. So yung layunin nito is palawakin natin yung mga natatanging talents at yung mga skills na kaya ng isang mag-aaral. So, the number 2 is yung special classes. So, dito, ito yung isang concept na tinatawag nating school within a school. So, pag sinabi nating school within a school, ito yung mga batang may mga higher na kakayahan na nag-aaral sa isang klase ng full-time. Pag full-time, ibig sabihin, example niyan, simula umaga hanggang hapon or ganoon dun sila nakafocus sa pag-aaral na yon. So, sa DepEd daw, karaniwan itong ginagawa sa mga elementary, diba? Alam natin pag elementary, simula umaga hanggang hapon, nagkaklase yan sila. Mula grade 3 hanggang grade 5 na may curriculum na higit pa or tinatawag nating mas over pa sa isang regular na antas. Yun na yung tinatawag nating mga enrichment at advanced classes. Doon na yun sila papasok. So, meron din tayong tinatawag na Head Start program. Pag sinabi nating Head Start program, para naman ito sa mga batang may mga higher na kakayahan sa preschool. So, ito yung nagbibigay sa atin ng matataas na kakayahan or tugunan or sagutin natin yung mga pangangailangan ng mga students na yun when it comes to education at the way silang makisilamahwa. So now, let's proceed sa tinatawag na full-time heterogeneous grouping. So number 1 is yung cluster groups. So dito, ito yung isang way kung saan nagkakaroon ng paggrupo ng mahigit 5 or 10 na mag-aaral na may mga matataas na kakayahan sa isang regular na klase. So, kasama na dito yung tinatawag daw na 15 to 20 regular students. So, ito ay handled or trained ng isang professional teacher and could be divided for the in individual or small group. So, nakadepende siya kung isahan ba or nagkakaroon sila ng small groups. So, dito na rin pumapasok yung pagsasanay ng isang estudyante sa mga activities. So, syempre, kung ikaw may kaalaman ka na, may mga in-depth lessons ka na, nandito na yung inclusions niya, so mas na-i-enrich pa yung mga content na napapasok dito. So, skills and collaboration, yung mga independent learning activities natin. So, yung mga research presentation natin o yung mga mastery of advanced skills natin when it comes sa math, music, and others. So, yung layunin nito, magbibigay sa atin ng aktibidad na
mas mapalalim yung ating mga kaalaman at kasanayan. So, dito naman sa second one is yung tinatawag natin na heterogeneous classes. So, when we say heterogeneous classes, ito yung mga classes na pinagsasama ng regular at gifted learners. So, sa pamamagitan or gumagamit ng mga parehas na regular and may mga special na curriculum. So, meron silang dalawang strategiya or strategies sa English pa, yung paralleling or sabay na pagturo ng regular at special na curriculum at yung clustering ay yung pagtuturo ng konsepto sa isang regular na curricula at mas pina-effective pa para sa mga specials na konsepto. So, dito, maaring gamitin daw yung tinatawag natin kanina sa introduction ko, yung IEP, which is Individualized Education Program. So, ito yung para sa mga gifted students, para sa kanilang individual na gawain. So, kung gifted ka, kung alam mo sarili mo na, you have skills, you have talents, when it comes to academic or anything you have is pwede kang pumasok dito para mas ma-improve yung talent mo. So, the last one is yung individualized education plan. So, using IEP pa rin siya is yung requirement for school catering LSEN. So, dito naman sinasabi na ito yung natin, the way we plan para sa mga ginagawa natin sa isang mag-aaral na may mga specials na needs. No? Nagtatakda rin dito yung mga goals para sa isang taon na pag-aaral natin. So, dyan na yun, nakatakda kung ano yung mga goals natin, pag-aaral natin within that year. Kasama na rin dito or bilong na rin dito yung mga, ano ba yung mga kakayahan natin? Yung mga, sa panahon ngayon, ano yung kakayahan na meron tayo? Ano yung mga kalakasan na meron tayo? Diba? Dito papasok. At yung mga challenges ng isang student when it comes to learning styles nila, yung target nila, no, ma-accomplish within that academic year or that academic goals set sa isang specific learner. So, example ako, yung specific learner na yun. So, ano ba yung academic goals ko para sa akin? And the teacher first got specific data regarding to the learners. So, dito yung pag-isang progress ng isang academic o yung concerns through pair conferencing. So, dito naman makikita yung student observations natin, kung paano ba natin gamitin yon, no, yung analysis natin sa isang student. So, pakipag-usap din natin sa mga gulang, papasok dyan, di ba? Pag nag-ano tayo ng mga datos, mag-observe tayo, mag-conferencing tayo. So, ito yung mga determining specific strategies to be used in class. That's all for my report. So, again, I am Just Hussein G. Balyaras. I hope you learned something. Thank you very much.